Waikada! Kasama niyo pa rin ang Y-Speak 2.0 with debaters from National Teachers College and of course, team captains Aya and Raf. At ngayon naman ay pakinggan natin ang boses ng ating Waikada sa audience with Papi River. So ulitin ko, the question on the floor tonight is, Filipinos have a civic duty to actively monitor the ICC proceedings against former President Rodrigo Duterte. Why or why not? Daming why not. Very mixed actually ang mga sagot ng mga audience natin. So, let's hear what they have to say. Itong naka-green, ate, anong side ka? Team why not? Bakit? I really like their arguments. Very highlight sa akin yung pagsasabi nila na anti-poor, yung paggawang civic duty nito. And I really like na nag-start sila sa specific talking points before going to general sa rebuttals nila. Ayan, maraming salamat, Mary. Ngayon, tanungin naman natin ang mga taga-Team Y. Ito, si Kuya. Kaya po napili ko ang why is because dun pa lang sa argumento nila makikita natin na pinapaliwanag nila kung gaano nga ba ka-importante yung pagkakaroon ng kaalaman at maging maalam sa ICC proceedings ng ating former President Rodrigo Duterte. At bilang kabataan ay mayroon tayong parte at responsibilidad na alamin ito at maging bahagi ng pag-uusap na to. Maraming salamat, guys. Hindi pa tapos ang debate. Round 2 is about to begin. And now I'm turning it over to you, Elijah. Okay guys, time for phase 2. Open floor is now live. 5 minutes on the clock. Let's begin. Timer starts now. August 28, 2017, merong natagpo ang 19-year-old na katawan na patay na natoksang. Nagulat ako nung nakita ko yung pangalan kasi schoolmate ko siya sa Makati Science High School. Ang pangalan niya ay Carl Arnaiz. Walang evidence na siya ay nagbaril o merong hinawakang baril, pero merong evidence ng bruises at torture. Ito'y isang taong may pangarap pero natokhang. Bakit ko ito binanggit? Oo, I acknowledge that this is time-consuming and exhausting. Pero dahil ito sa mga statistics, over statistics, tandaan natin, itong mga statistics na to ay totoong tao. At isa doon, si Carl Arnaiz. The moment we become numb, sa segundong maging manhid tayo ay ang simula ng patuloy na pagbagsak ng ating lipunan. At katulad na nabanggit ni Sean, ang tanging naaapi lamang, ang tanging nang aapi lamang ang papaboran ng katahimikan. Kami naman po sa Team Why Not, hindi po kami nagsasabi na manahimik. Hindi po kami nagsasabi na huwag gumalaw, huwag bumoses. Ang pinaglalaban po namin dito na hindi dapat siyang gawin isang civic duty dahil having time and resource to be able to track, to actively monitor, to have those statistics in mind, it's a privilege. It's a privilege that not all Filipinos have and not all Filipinos are granted because there are more pressing issues na pwede nating itackle locally. Pwede nating, again, like was mentioned earlier, itackle yung mga flood control, yung mga ibang actually na hindi nananagutan sa mga krimen ng EJK, sa mga krimen ng extrajudicial killings at drug war. So, feeling ko as someone na nasa Team Why Not din, parang naniniwala ako na kailangan mag-focus tayo sa ibang bagay at hindi gawing civic duty ang pag-track and monitor ng ICC proceedings ni Rodrigo Duterte. So according to Jennifer, na kailangan natin bumoto ng leader na nagrespeto ng human right. But isn't it, this is the first step to actively monitor someone who violates them in the first place. And also, according to Jennifer, that former President Rodrigo Duterte is in custody. But does that mean that is the accountability that we are finding in the first place? Hindi ito yung accountability na hinahanap nating Pilipino. Ang kailangan natin ay maparusahan ang narapat na nag-violate kung ano man ang kailangan na na-access na dapat ng tao in the first place. Because information should never be a privilege if we have the right leader for it. There is no middle ground. I believe the affirmative failed to define first active monitoring. Pag sinabing active monitoring, meaning to say, ito na yung pagbe-verifika, pag-aanalisa, at pagsusubaybay sa mga trial cases. Ngayon, kung gusto niya lang ng awareness, gusto niya lang maging aware, then why not
do passive monitoring, simpleng pagbabasa, panonood ng mga video. Again, this debate is not being ignorant or being aware. This debate is not being political or being apolitical. This is methodological. Kung sinasabi nila na gusto nila din ng awareness, we can offer passive monitoring. Okay, I would just like to address yung sinasabi ni Miss Jam na time-consuming daw to for most Filipino. And this does not apply to everybody. We must remember that active monitoring does not mean 24 hours mo siyang susubaybayan. Mali yun. It is identifying into tangible actions yung progress. Di ba? Kasi wala namang matagal na proceedings eh. Wala namang mabilis. Wala namang 1 minute, ayan, tapos na. We have to understand that it goes through a process. Kaya nga may due process tayo eh. Wherein we claim all the evidences, gather them, and make it more relevant para magkaroon tayo ng magandang verdict sa ating justice system. Kasi paano natin makukuha yung karapatan ng batas natin kung kulang tayo, we have this insufficient amount na hindi din sumusubaybay ang mga Pilipino sa mga nangyayaring relevant at nationally nakalagay ang image ng Philippines dito. Gusto ko lang i-address doon na parang i-define nyo kasi doon yung active monitoring. But then, we have to remember na ang issue natin is active monitoring in the face of civic duty. And when we say civic duty, legal responsibility natin siya to act upon it. And kapag hindi natin to nagawa, may accountability tayo. Like what you have mentioned, na may accountability tayo. Kaya nga nag-exist yung mga institutions natin na kinreate ng constitution natin para malaman natin na meron pa rin magiging accountable to what actions na gagawin ng mga politicians na out there performing their duties. Civic duty by essence is not exactly as heavy because of civic duty ay pagboto pero hindi naman lahat ay bumoboto. Ganon din ang principle na na-apply dito sa ating active monitoring. And time is up. All right, time for the closing statements. Captains, 1 minute each para ipakita ang core ng inyong stand. Team Y, Aya, go ahead. Ang huling nanakawin nila sa atin ay pag-asa at huwag na huwag natin yun ibibigay. At sa pagsubaybay natin sa kaso na to, sa active monitoring, tayo ay nag-create ng diskurso, accountability at pagbabago. At dahil sa pag-alam ng kasaysayan, ito ang pangunahing hakbang para hindi na ito maulit-ulit. Pilipinas, huwag na tayong makalimot at huwag tayong mawawalan ng pag-asa. I-normalize natin ang diskurso, ang pagiging may alam at may pakialam. Hindi naman kailangan 24/7 tayong nakasubaybay, di ba? Active monitoring, ibig sabihin na ikibahagi ka sa discussion. Hindi nito nanakawin ang oras mo sa ibang mahalagang bagay. Pero bagkus, nag-create ito ng normalization, panibagong kultura na positibo ang pagiging may alam. At sa pagsubaybay nito ay ang patunay na meron tayong pag-asa na makakamit natin ang hustisya. Salamat. Maraming salamat, Team Captain Aya. Now let us hear Team Captain Ralph. Your timer starts now. Now. Naniniwala po kami sa Team Why Not na Filipinos should not have the civic duty to track the ICC proceedings ni Rodrigo Duterte. In our opinion, in our defense, the ICC is a standalone organization na binuo ng isang treaty between different countries na it has a justice system na walang kinikilingan, na walang pinipili and walang biases. Alam naman natin dito sa Pilipinas, mahirap yun. Alam natin na hindi matatry si Rodrigo Duterte dito dahil pinadala siya doon. Okay, that's given. That's a fact. Pero, ang kailangan natin bigyang focus ngayon ay yung maaari nating i-control. Again, like what was mentioned earlier, our judicial system is not at the point yet where it can try the criminals and yung ibang hindi pa nananagutan sa EJ case. Naniniwala din kami na dapat bigyang pansin ang ganitong klaseng Time is up. Time is up. Palakpakan naman natin ang debaters natin from National Teachers College, School of Teacher Education, and School of Arts, Science, and Technology. At hindi madali yung ganitong usapan, yung ganitong klaseng issue, mabigat eh. At tonight, pinili ng mga debaters natin na harapin ito ng may bukas na isip at respeto. Kaya palakpakan ulit natin sila, di ba? And to everyone who joined us tonight, kahit online man yan o live, maraming salamat for keeping the conversation respectful. At para naman sa mga waikada natin na may personal na koneksyon sa mga pinag-uusapan natin tonight,
sana alam ninyong hindi namin tinitignan ang issue na to bilang simpleng debate lamang, okay? Naririnig namin kayo at mahalaga ang mga kwento ninyo.